Ay magandang araw po sa atin mga kababayan. Ito po si Kaeli at muli pag-uusapan ho natin yung issue pa rin ho na may kinalaman sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan po sa ICC. Importante hong pag-usapan pa rin natin dito sa International Criminal Court na kung saan ang dating Pangulo ay nananatili sa kustodiya ng ICC. Pero marami ang 'di ba nung bigla ho itong talagang sabihin natin perusahan at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands, ito pong dating pangulo ay talagang marami po ang natuwa, lalo na ho yung mga kaalyado at sabihin natin ng Pangulong Marcos Jr. at higit sa lahat yung mga pamilya ho no nitong sinasabing naging biktima ng extrajudicial killings. Sila raw po ay siyempre at natutuwa dahil sa wakas ay magkakaroon daw po ng yung tinatawag na hustisya para po sa kanilang pamilya na namatay dahil po sa madugong kampanya ng Duterte administration laban po sa illegal na droga. Pero kung tutuusin ho mga kababayan, hindi po dapat na matuwa lalo na ho itong mga biktima o kaanak ng biktima ng extrajudicial killings. Bakit ho? Dito po sa ICC, talagang napakatagal po ang kanilang ipaghahantay na itong, napakahabang panahon no, yung paglilitis na gagawin ho dyan sa ICC. At ang masaklap po rito mga kababayan, talagang yan, wala ho tayong control dyan. At talagang alam niyo mas maganda ho sana kung dito sa Pilipinas isinagawa ito hong paglilitis laban sa kay dating Pangulong Duterte. No? Sa totoo lang ho mga kababayan, kung inyong titignan no, at siguro susuring mabuti, baka yung mga sabihin natin na biktima ho ng EJK, alam nyo may mga kumakanlong din ho sa kanila dyan at lalo na ho yung may mga galit ho mismo sa dating Pangulo. Yun ho. Pero alam niyo ho, ako isinusuri ko hong mabuti ito ho, na ang akala ho ng mga pamilya ng di umano ay biktima ng extrajudicial killings sa panahon po ng Duterte administration. Kala ho nila ay kumbaga sa para ho silang tumama sa loto Hindi po totoo yan. Alam niyo ho kung bakit? Mas lalong tatagal ho. Talagang napakatagal ho itong ipagante. Sinasabi nga, abot baka hanggang 8 taon Ito lang ho ito, meron hong siguro tingnan nyo ho mabuti. I-google nyo ho, o baka nakapanood kayo ng balita, di po ba? Yung unang pagharap, di ba? Ni dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC, 'di ba? Noong March 14 at umarap siya sa mga judges o hukom ng ICC, 'di ba? March 14. At yan po yung parang tinatawag na pre-trial chamber 1 at siyempre ito ho'y sa ICC na kung saan humarap po ang dating Pangulo at bineripika lang ho, kinumpirma at tiningnang mabuti ng nito hong ICC yung humaharap sa kanila dito po at siyempre kinumpirma at sinabi nga I'm Rodrigo Roa Duterte. So yun po at sa kauna-unang pagkakataon nga siya po ay humarap sa mga hukom ng ICC. So yun ho mga kasama at dahil sa pagtukoy ng Pangulo na siya, pagkumpirma, ay ito hong ICC, yung chamber, at siyempre talagang kinakailangan, ikaw ba itong nasasakdal? Yun ho, mga kababayan. At ang binabagit nga ho siyempre, parang kumbaga sa binasa itong reklamo na kinakaharap mo yun, at ito ho bang yung mga sabihin natin yung mga lengguwahe o mga sa ICC ay talagang maiintindihan mo ba? So yun ho, kinumpirma lang ho mga kababayan at siyempre si dating Pangulo ay nakilahok
sa nasabing hearing via video link. Mula po ito sa kanyang detention center. Diyan pa rin po sa ICC. So yun ho. So pagkatapos po na mag-appear o humarap ang dating Pangulo dito po sa ICC, ay alam niyo ba ang ginawa? Mga kababayan, ay itinakda yung susunod na hearing September 23 pa. Biro mo, mag-aantay po sila ng 6 na buwan bago formal na pasimulan ito hong gagawing pagdinig o paglilitis ng ICC. Naku, napakatagal ho. 'Di ba? Kung dito sa Pilipinas yan, kapag binasahan ng demanda at naglitis sinimulan ang paglilitis, baka 6 na buwan kayang tapusin o 1 taon, 'di ba? Pero biro mo, pag-aantay pa lang 6 na buwan na. Kung tutusin dito, pwede na tumatakbo yung paglilitis yan. Matapos po, lipas ng ilang araw, ay pwede na. Kaya, sa aking pananaw ho, mga kababayan, ay parang mas nadihado. Mas nadihado yung mga sumisigaw ng katarungan. At dito po yung mga sinasabing biktima ng extrajudicial killings. Kaya sa aking pagtingin lang naman ho, yung itong mabilis na pagpapatapon sa ICC sa The Hague, Netherlands kay Pangulong o dating Pangulong Duterte, parang mas nakasama pa ho ito. Kasi ang sinasabi ho ng mga pamilya, di ba, ng EJ case ay kinakailangan hustisya. At gayon din, yung mga kaalyado ni Pangulong Marcos Jr., at yun nga ho, di ba? Sinasabi, kinakailangan ditong harapin ng dating Pangulo yung mga paratang laban ho sa kanya, yung crimes against humanity. Dahil sa sinasabing bintang na napakarami, libo-libong mga tao ang namatay dahil po sa kampanya laban sa illegal na droga. So yun ho. Pero kung ating basahin, biruin nyo ho, naka-schedule po ang ito tinatawag na confirmation of charges hearing ay parang kukumpirmahin ito yung ito ang kaso na haharapin mo. September 23, 2025 pa ho, mga kababayan. So 6 na buwan pa na matutulog ang nasabing kaso. Kaya ewan ko lang ho kung naipaliwanag ba ito ng gusto ng mga abogado na kumakatawan o sabi natin tumutulong dito po sa di umano ay mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings na kung saan ay kanilang idinidiin ito pong si dating Pangulong Duterte. Bagamat kanina sa iba nating episode, mga kababayan, ay di ba nagkaroon po ng pahayag yung isang abogado dyan po sa Estados Unidos at na kung saan ay binabanggit niya na parang malabo naman kung yung kampanya sa illegal na droga, yun ang pinagbasihan. Yung kanina na discuss yan si Attorney Arnedo Valera. Attorney Arnedo Valera, matagal ho ito, 32 years sa ganitong yung kanyang karanasan ho, di ba, bilang abogado diyan po sa Estados Unidos. Ang sinasabi niya lahat nga ng mga bansa at sa kabuuan sa buong mundo talagang nag-iisip ho ng pamamaraan kung papaano reresolbahin ito hong napakalalang problema sa illegal na droga. Yun ho, yan nga ho, isa may Mexico raw ho, sabi niya ho, 120,000 ang namatay sa ilalim po ni President Felipe Calderon sa kanilang drug war. 120,000. Dito may mga aligasyon na 6,000, sabi po ng PIDEA, meron namang talaga pinakamataas 20,000 siguro. Ewan ko lang kung accurate ho yung numero na yun, pero hindi po ito lalagpas dito po sa sa 120,000 sa nangyari po sa Mexico. Tapos marami rin hong mga nangyaring karahasan at may mga nangamatay dyan din po sa Thailand.
sa ilalim po ng pamumuno ni Thaksin Shinawatra. O, yun ho. So, ang binabanggit ho dito ni Attorney Valera, parang hindi, maraming butas ho rito eh. At dito, yung malaki ho ang posibilidad na baka na malamang na maabsuelto po si dating Pangulong Duterte. Alam nyo, sa ginawa ko kasing pagmamadali ng Marcos administration na basta maipatapon ito pong si dating Pangulong Duterte diyan po sa The Hague, Netherlands, kala nila ayos na ho. Naku, ang dami nga hong negatibong epekto ho ito nangyari. Kaya yung mga pamilya po, kapamilya ng sinasabing biktima ng EJ case, nako hindi nyo nga dapat na ikatuwa itong pagmamadali na ginawa ng Marcos Jr. Administration. Kasi lalong napatagal po ang inyong pag-aantay. Di po ba? Pero mo, magsiset yung pangalawang hearing. Yung una, yung pagharap, tinanong lang, ikaw ba si Rodrigo Roa Duterte? O pagkatapos nun, okay. O sa September 23 na ho tayo mag-usap ulit sa confirmation na charges, yung iko-confirma lang siguro ba. Parang yung pagbabasa ng demanda. Di po ba? So napakatagal. 6 na buwan. Dito ho sa Pilipinas, kung dito ho nilites si dating Pangulong Duterte, yung 6 na buwan na yan, ako napakarami na nangyari. Di po ba? Pagsampa ng kaso, binasahan ng demanda, naku, usad na kaagad yan dito. Kung tutusin kasi kahit paano, dito sa Pilipinas, iba ang sistema dito, di ba, mga kababayan, na binibigyan po ng prioridad yung isang kaso, lalo't may nasa sangkot na prominenteng personalidad. So, yun lang ho. Ang aking masasabi, ito po yung aking obserbasyon na parang napasama pa ho at lalong mapapatagal po ang paghihintay ng mga biktima ng EJK dito po sa ating bansa na kung saan ay kanilang inaakusahan ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun lang ho. Sa tingin ko lang ho sa aking pananaw, parang nakasama dahil sa mas lalong napatagal o mapapatagal pa ito hong paglilitis sa kaso na inihain laban ho kay Pangulong Duterte. So yan ho kasi napapalaan nyo ho. Kasi lalo ho yung administrasyon nagmamadali minadali nyo ho. Talagang bagamat sinasabi sa bibig na hindi kami tutulong, hindi kami makipag-cooperate sa ICC, pero sa gawa. Kitang-kita umamin ni mismo si DILG Secretary John Vic Rimulya na sila nagplano, kasama siya, si Defense Secretary Gibo Chodoro, si Anyo, at ang Pangulo. Tapos ang Office of the President ang nagbayad, nag-arrange ng eroplano na sinakyan po ni dating Pangulong Duterte dyan po sa Netherlands. So maliwanag, talagang minadali ho. Pagdating ng paglapag ng eroplano mula sa Hong Kong, ay pinasok na ho sa loob ng eroplano. Tapos, ineskortan, dinala sa Villamor Air Base. Kaya pala dun sa Villamor Air Base, kasi yung plano, palalayasin na kagad. Itatapon na ho agad sa The Hague, Netherlands. So, tuwa yung mga kaalyado ng administrasyon. At siyempre, maging ang mga militante at yung mga sumusuporta sa sinasabing di umano yung biktima ng extrajudicial killings. Hindi ho nila alam na parang napasama pa ho. Bakit ho? Tagal ho na paghahantay. Biruin nyo, yung susunod ho na hearing ng ICC, September 23. Ang tagal pa ho, mga kababayan, di ba? September 23, 2025. So, 6 na buwan. Yung first appearance lang ho ng ating Pangulo, dating Pangulo, ay noong March 14. Kinumpirma lang, ikaw ba ito? Sakta, sino ka ba? Ako si Rodrigo Roa Duterte. So, ikaw, ito. Sakdal. Tapos, sige, kita-kits ulit sa September 23, 2025. At yun naman ay gagawin para yung magkaroon po ng yung tinatawag na confirmation of charges hearing. Ayun, naku, tagal no. Ngayon
O lalo na patagal. Hindi po ba? Nagmamadali eh. Dapat pinag-isipang mabuti na... Kaya marami ho nagsasabi, mismo si Pangulong Duterte, sabi niya, hindi, kasuhan niyo ako dito sa Pilipinas. Sabi ng dating Pangulo, di ba? Dito niyo ako kasuhan. Kasi tama rin naman, ang pananaw ko, dapat dito kasuhan talagang Pangulo. Dahil sa, ang sinasabi, nagkasala siya sa mga Pilipino. Dapat ang mga Pilipino rin ang maglitis sa kanya at humatol, di ba? So, yun lang po. Well, andiyan na, nasa The Hague, Netherlands na ho ang dating Pangulo. At base po sa yung kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman, mga kababayan, ito yung British Israeli. Ito po yung abogado ni dating Pangulong Duterte at siya po ay nagsasabi na inaasahan niya na ma-acquit, mapapawalang sala ang dating Pangulo sa nasabing kaso sa ICC. So yun po, meron pa isang abogado na taga-Amerika na nagsasabi na kung hindi sinasabing namang tiyak na maabsuelto, ang sinasabi, may mga depektibo diyan po sa reklamo laban po kay dating Pangulong Duterte. So abangan ho natin mga kababayan ang mangyayari, resulta ng nasabing kaso laban po sa Pangulo na nakahain dyan po sa ICC sa The Hague, Netherlands. So tayo mag-aantabay pero siyempre nagkokomentaryo lang ho tayo base ho sa mga pangyayari. Kaya yung mga pamilya ho ng EJK, nako, kala nyo, wag ho magbunyi na, nako, makakamit na namin yung hustisya. Biruin mo, makalipas po ng buwan, susunod ho yung parang kukumpirmahin yung mga charges. Ang tagal ho, di ba? Dito sa Pilipinas, baka bilis lang yan, magkakaroon ng marathon hearing para mabilis na sinasabi, makamit ang hustisya. Napasama pa ho. Well, ganyan talaga, may kasabihan yung nagmamadali sa paglalakad, pag natibo, mas malalim. Yan ho. Okay, maraming salamat ho mga kababayan. Muli, ito pa rin ho si Kaeli at huwag niyo hong kalimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel, Eli Saludar. I-like nyo rin po. At talagang ngayon, araw-araw ho tayo, aktibo ho tayo dito po sa mga komentaryo dahil sa napakainit po ng kaganapan dito po sa ating bansa. Marami pong salamat. Magandang araw po sa ating lahat.